Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay ang napakagandang movie series na may pamagat na Terminal List. Nagsimula ang eksena sa Angkor Tech Air Base sa Syria, kung saan makikita si James Reese, isang commanding officer ng Navy SEALs. Dito ay tinipon niya ang kanyang grupo upang bigyan ng briefing sa isang misyon. Ito ay ang pagdakip kay Dr. Jahan Kahani. Pinagplanuhan ng team ang kanilang strategy at makikitang naghahanda na silang kumilos ng mga oras na yon. Habang papalapit, maingat at tahimik na lumakad si Reese at ang kanyang grupo papunta sa target location. May naamoy si Zik. Hold! Ngunit di nagtagal, natuklasan nila na nahulog sila sa isang nakamamatay na bitag ng mga kalaban. Mayayari tayo, sir. Nakita nila na mayroong mga bomba na nakatanim sa lugar na iyon. Ilang sandali pa, umalingaw-ngaw ang mga putok ng baril na ikinagulat ng lahat at napagtanto na sobra-sobra ang bilang ng mga kaaway. Dahil dito, napilitan silang umatras. Pagkatapos, isa sa mga miyembro ng team ni Reese ang nagpanik at aksidenteng napatid ang itinanim na bomba ng mga kalaban. Dahil dito ay nagkaroon ng napakalakas na pagsabog na ikinamatay ng ilan nilang mga kasamahan. Sa sandaling iyon, biglang naalala ni Reese ang nakaraan. Isang ibon ang tumama sa bintana ng kanilang bahay, dahilan para sandali siyang matulala. Pagbalik niya sa kanyang ulirat, nakita niya na nakahandusay na sa kanyang tabi ang kanyang kaibigan na si Donnie at wala na itong buhay. Bagamat sugatan at pinapaulanan ng mga bala ng kalaban, nagawa pa rin makatakas ni Reese kasama ang isa pang tanging nakaligtas mula sa kanyang team na si Boozer. Bibilangin ko muna tao ko! Sir, kami ng bahala! Kailangan nyo na umalis dito! Go na! Last pass! Totoo! Pangako yan! Kilos! 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 Sa pagkawala ng kanilang mga kasamahan, agad na tumawag si Reese sa kanyang asawang si Laura upang ibalita ang malungkot na katotohanan na sila na lamang ni Boozer ang nakaligtas. Pagkatapos, nagbigay si Reese ng tapat at detalyadong report sa mga opisyal ng militar ng US. Ikinuwento niya ang mga pangyayaring humantong sa pagkabigo ng kanilang misyon. Habang pinapakinggan niya ang official recording, hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Sandali! Kumalma ka muna! Donnie! Donnie! Ayon sa video, si Donnie, ang kanyang kasamahan na sundalo, ang umano'y naging sanhi ng trahedya. Ngunit alam ni Reese na imposibleng mangyari iyon. Si Donnie ay isang disiplinado at matalinong sundalo at hindi siya ang taong gagawa ng ganoong kalaking pagkakamali. Ipinaglaban niya na ang pagsabog ay dulot ng isa sa mga PDS troops na napuno ng takot at nagpanik. Pakiramdam niya'y inedit ang recording upang palabasing kasalanan ng kanyang team ang nangyari. Pagkatapos ng panayam, sumailalim si Reese sa medical examination at idineklara na fit to fly at maaari na siyang umuwi. Ngunit bago siya umuwi, nagpa siya si Reese na uminom kasama si Boozer sa isang bar. Doon niya nakilala si Katie, isang makulit at agresibong reporter na gustong malaman kung bakit hindi pa nagbibigay ng pahayag ang Navy SEALs tungkol sa kamakailang pagkamatay ng 12 sundalo. Hindi naman interesado si Reese na makipag-usap sa press at tinanggihan niya na magbigay ng anumang impormasyon. Nang matapos ang pag-uusap, nakita na lamang niya na lumabas ng bar si Boozer at iniwan siya roon. Ilang sandali pa, makikita si Reese na umaakyat sa eroplanong sasakyan niya pa uwi at doon ay nagmuni-muni siya tungkol sa mga nangyari. Kinabukasan, nakarating siya sa California at sinalubong siya ng matalik niyang kaibigan na si Ben. Habang sila ay nasa biyahe, ibinunyag niya rito na mali ang paratang laban sa kanyang team at may nagmanipula ng audio recording ng insidente. Pagdating sa bahay, niyakap siya ng kanyang asawa, si Laura at ang anak nilang si Lucy. Ipinaalala ni Laura na nagkaroon siya ng concussion at kailangan niyang magpahinga, dahilan para maalala niya ang pagsabog na nagdulot ng kanyang pinsala.
Kinabukasan, habang kasama ang pamilya, nakatanggap siya ng tawag mula sa Navy SEAL Headquarters na may dalang nakakagulat na balita at pinapunta siya agad sa isang lugar. Pagdating sa lokasyon, nabigla siya nang makitang nasa harapan siya ng bahay ni Boozer. Mas lalo siyang nagulantang nang ideklarang patay na si Boozer matapos nitong kitilin ang sariling buhay 2 araw na ang nakalipas. Mariin niyang tinutulan ang konklusyon ng mga investigador dahil kasama niya si Boozer nang nagdaang araw maging sa flight mismo habang sila ay pauwi. Dahil dito, nagpunta siya sa Navy SEAL Headquarters. Nakipagkita si Reese sa kanyang commanding officer na si Admiral Pilar. Dito ay pinaliwanag niya na sinet up ang kanyang team sa kanilang huling misyon. Ngunit dahil alam ni Pilar na may concussion at memory loss si Reese, agad niya itong inutusan na magpahinga muna. Mas lalo pang nalito si Reese nang sabihin ng isa pang opisyal na si Captain Howard na si Boozer ay nagpakamatay gamit ang sarili nitong baril, isang bagay na hindi niya kayang matanggap. Pagkatapos ay ikinuwento niya kay Ben ang kanyang paniniwala na imposibleng gawin iyon ni Boozer at lalong tumibay ang hinala niya na may nagplano sa lahat. Nag-aalala si Ben sa kalagayan niya at iminungkahing magpahinga muna at magbakasyon kasama ang pamilya. Ngunit determinado si Reese na alamin kung talaga bang may diferensya ang kanyang pag-iisip tungkol sa mga nangyari sa nakaraan. Pag-uwi niya, sinubukan niyang i-email si Katie, ang reporter na nakilala nila ni Boozer, upang malaman kung may maaalala itong detalye na makakatulong sa kanya. Samantala, sa libing ng kanyang unit, dinaluhan ito ng matataas na opisyal, kabilang ang US Secretary of Defense na si Miss Lorraine Hartley. Nagbigay pugay si Reese at naglagay ng service sign para sa kanyang mga kasamahan. Ready. Aim. Fire. Pagkatapos ng seremonya, kinausap siya ng pribado ni Miss Lorraine. Dito ay tiniyak niya na ipapaalam agad sa kanya kung mahahanap na nila si Kahani. Habang pauwi, napansin ni Reese na mayroong sumusunod na sasakyan sa kanila. Pagdating sa bahay, agad niyang pinababa si Laura ng sasakyan at pinapasok sa kanilang bahay. Lumapit ng dahan-dahan si Reese sa kotse at itinutok ang kanyang baril, ngunit nagulat siya nang makita si Katie ang nasa loob ng sasakyan. Sinabi niya dito na sinundan niya ng palihim si Reese dahil gusto niya itong makausap. Ibinunyag din nito na si Boozer ay namatay noong mismong gabing nagkita sila sa bar. Kahit pilitan siya ni Katie na magkwento, tumanggi si Reese at pinauwi na siya. Iniwan na lamang ni Katie ang kanyang business card sa kanya. Naiwan si Reese na may matinding sakit ng ulo at mga lumalabas na alaala. Iniisip niya na kung may kinalaman ba siya sa pagkamatay ni Boozer. Dahil sa takot at pagkalito, itinago niya ang baril sa isang pribadong safe at inamin sa kanyang asawa ang kanyang mga pinagdaraanan. Naisip niyang posibleng may nangyari sa kanya sa nakaraan at kailangan niya na magpasuri sa doktor. Kaya nagpasya siya na magpatingin sa isang brain clinic. Sumailalim siya sa brain scan upang malaman kung may problema ba ang kanyang utak. Iniwan siya ng doktor sa loob ng silid habang nagsisimula ang proseso ng pag-scan. Dito ay naglakbay ang isip ni Reese pabalik sa sandali nang sumabog ang bomba sa isang tunnel. Ilang sandali pa nang magising siya, isang itim na figura na may hawak na baril ang kumontrol sa kanya. Sa pagkakataong iyon, napagtanto ni Reese na ang mga tao ding ito ang pumatay sa kanyang kasamahang si Boozer. Mabilis siyang kumilos at hinarap ang mga salarin na nauwi sa isang matinding labanan. Kahit na nakakaranas siya ng matinding sakit ng ulo, ay nagawa niyang mapatay ang isa sa kanila. Sinubukan niyang pabagsakin ng isa, ngunit nasaksak niya lamang ito sa braso. Sa huli ay nagawa nitong makatakas. Nang subukan niya itong habulin, ay chinek niya ang baril kung mayroon pa itong bala. Ngunit napansin niya na ang baril na hawak niya ay ang parehong baril na itinago niya sa kanyang safe. Dito ay nagkaroon siya ng matinding hinala. Dahil sa takot at panik, agad siyang umuwi upang tignan ang kanyang mag-ina. Habang nagdadrive, tinatawagan niya ito, ngunit hindi niya ito makontak. Sinubukan niya ring tumawag sa 911 at inireport ang nangyari sa klinik. Magpadala kayo ng patrol unit sa 423 Cayman Street. Samantala, pagdating sa bahay, nagulantang siya nang madiskubre na ang kanyang minamahal na asawa at anak ay walang awang pinatay. Labis ang kanyang pagdadalamhati at hindi makapaniwala sa nangyari.
Kinabukasan, in-interview siya ng mga pulis sa naranasang trahedya noong nakaraang gabi. Kahit na nagbigay na siya ng impormasyon tungkol sa mga salarin, ay kakaunti lamang ang naitulong nito sa investigasyon mula sa sketch ng mga pulis. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, labis ang sakit na nararamdaman ni Riz sa pagkawala ng kanyang asawa at anak. Kinagabihan, sinubukan siyang pasayahin ng kanyang mga kaibigan at pamilya sa pamamagitan ng mga nakakatawang alaala, ngunit nanatili ang kanyang dalamhati, kaya nagpasya siyang umuwi ng mag-isa matapos uminom. Pagdating sa bahay, nakita niya ang litrato ng kanyang anak at agad na numbalik ang masasayang alaala. Bigla namang tumama ang isang ibon sa bintana at sa sandaling iyon, naguluhan siya at naramdaman na mag-isa na lamang siya. Ilang sandali pa, napagtanto niya na ang lahat ng iyon ay isa lamang hallucination. Kinabukasan, dinalaw siya ng isang NCIS agent na si Joshua Holder upang pag-usapan ang kaso ng pagpatay sa kanyang pamilya. Hiniling nito na ipakita ni Riz ang safe kung saan nakalagay ang ginamit na baril. Sumunod si Riz, ngunit nagduda si Holder dahil halos imposibleng mabuksan ang safe dahil si Riz lamang ang nakakaalam ng password nito. Iginiit ni Riz na ang gumawa nito ay mayroong matataas na antas ng kasanayan. Sinabi rin nito na hindi nagpakamatay si Boozer at nararamdaman niya na mayroong mali sa mga nangyayari. Sa ibang eksena, nagtungo siya sa NCIS headquarters upang makipagkita kay Admiral Pilar. Ipinahayag niya ang kanyang duda sa kakayahan ng NCIS na hawakan ng kaso at iginiit niya na si Kahani ang may pananagutan sa lahat ng nangyayari. Binalaan ni Riz si Admiral Pilar na nanganganib ang lahat ng miyembro ng Navy SEALs dahil malaya pa rin ang salarin. Ngunit hindi pinakinggan ni Pilar ang kanyang babala at minura pa siya nito kaya't nagkaroon sila ng mainit na pagtatalo. Bitiwan mo siya, Commander. Dahil sa kawalan ng suporta, umalis si Riz at labis ang pagkadismaya. Samantala, pinuntahan ni Katie si Josh matapos umalis ng opisina at dinala naman siya nito sa klinik kung saan nagpa-brain scan si Riz. Dito ay nakita niya ang pinangyarihan ng krimen kung saan namatay ang dalawa sa mga staff ng klinik kabilang na ang doktor. Ipinaliwanag ni Josh na walang ebidensya ng anumang pag-atake sa klinik at wala rin ng bangkay na sinasabi ni Riz na nabaril niya ng mga araw na iyon. Lumabas sa forensic examination na lahat ng bala at baril na ginamit ay kay Riz mismo. Dahil dito, pinaghihinalaan ni Josh na si Riz ang may kagagawan ng nangyari sa klinik at maaaring may problema na ito sa kanyang memorya. Nang marinig ito, nagmamadaling pumunta si Katie sa bahay ni Riz upang ibalita ang nalaman. Iminungkahi niya na kailangan ni Riz ng matibay na ebidensya para patunayan ang kanyang mga sinasabi. Hiniling niya rin na pirmahan ni Riz ang power of attorney upang makuha niya ang medical records nito. Pumayag naman si Riz, pagkatapos ay inutusan niya si Katie na imbestigahan din ang pagkamatay ni Boozer. Upang manatiling konektado, binigyan ni Riz si Katie ng isang cellphone na may espesyal na account. Samantala, sinubukan niyang alamin kung sino talaga si Josh Holder, ngunit muli siyang nakaranas ng mga hallucination at naniniwalang si Josh ang may kinalaman sa pag-atake. Pagkatapos ay sinulat niya ang pangalan ni Josh sa likod ng drawing ng kanyang anak. Kinabukasan, nagsagawa agad si Riz ng malalim na investigasyon tungkol kay Josh na pinaniniwalaan niyang umatake sa kanya at kay Boozer. Ipinagtapat niya kay Ben ang natuklasan na si Josh umano ang inupahan ni Kahani para patayin sila. Upang makakuha pa ng impormasyon, nagpanggap si Riz bilang potensyal na magrerenta ng isang unit sa apartment building kung saan tumutuloy si Josh. Maingat niyang inaral ang seguridad ng lugar at kinuhanan ng litrato ang lock ng pinto. Pagdating sa bahay, pinag-aralan niya kung paano buksan ang parehong lock sa pintuan ng apartment ni Josh. Sinuri niyang mabuti ang itsura ng lock at ilang sandali pa ay matagumpay niya itong nabuksan. Samantala, habang naglalaro naman ng poker, dinalaw si Katie ng kasamahan niyang si Jason. Nagpahayag ito ng pag-aalala dahil iniiwasan daw siya ni Katie at hiniling na tapusin na nito ang balita tungkol kay Riz para ma-publish agad.
Isang araw, nang umalis si Josh mula sa apartment, agad na nag-report si Ben mula sa di kalayuan kung saan siya naghihintay. Sinabi nito kay Reese na umalis na ang target. Hindi nag-aksaya ng oras si Reese at agad na nagtungo sa apartment ni Josh. Sa ilang mabilis na galaw, nabuksan niya ang lock at sinimulan na ang pag-iimbestiga. Napansin nito ang laptop ni Josh sa mesa at agad niyang kinopya ang lahat ng importanteng data. Matapos makuha ang kailangan nito, maingat niyang ibinalik ang laptop at umalis. Teka kaibigan, bago natin ipagpatuloy ay maaari ba akong makahingi ng like? Simpleng bagay lang yan pero napakalaking tulong sa akin yan. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel ay pasubscribe naman po. Maraming salamat. Sa bahay ni Ben, sinimulan nilang suriin ang nakuhang data. Ngunit biglang tumawag si Miss Lorraine at humiling ng isang agarang pagkikita. Makalipas ang ilang oras, nagkaharap sila at sa kanyang gulat, sinabi ni Miss Lorraine na hindi na problema si Kahani dahil ng mga sandaling iyon narinig nila sa telebisyon na napatay ito sa isang US military operation sa Syria. Kakatulog na ngayong hindi nabanta sa kalayaan ang nangungunang eksperto sa sandatang kinikal. Kinagabihan, nagmamadaling pumunta si Ben sa bahay ni Reese, dala ang nakakabahalang impormasyon. Nakuha ni Josh ang biometric data ni Reese, kabilang ang fingerprints nito 2 araw bago naganap ang pagpatay. Dito ay lalong lumakas ang hinala nila na si Josh nga ang may kagagawan. Naalala rin ni Reese na nasugatan niya sa braso ang isa sa mga umatake. Lalong lumakas ang duda ni Reese na si Josh nga ang may kagagawan ng lahat sa pagpatay sa kanyang pamilya at kay Boozer. Pagkatapos ay binigyan siya ni Ben ng espesyal na baril. Samantala, dumating si Katie sa klinik kung saan sumailalim si Reese sa brain scan upang kunin ang resulta ng pagsusuri. Sa una, nag-atubili ang nurse na ibigay ang file, ngunit nagtagumpay naman siya gamit ang suhol. Sa kalagitnaan ng gabi, lihim na pumasok si Reese sa apartment ni Josh at inabutan niya ito na mahimbing na natutulog. Ginising niya ito sa pamamagitan ng pagpasok ng kanyang baril sa bibig ni Josh. Habang hawak ang baril, sinuri niya ang kamay ni Josh para tignan kung meron itong peklat, ngunit wala siyang nakita. Pinilit niyang pinapaamin kung sino ang pinaglilingkuran ni Josh, ngunit ng mga sandaling iyon ay pinahirapan siya ng kanyang mga alaala na nagdulot ng matinding sakit ng ulo. Pilit namang nilalabanan ni Reese ang sakit ng kanyang ulo. Sa huli, sinabi ni Josh ang pangalan na Saul Agnon na nagbayad sa kanya upang manipulahin ang kaso ni Reese. Itaas mo sabing ulo mo. Dahil sa kanyang kalagayan, ay sinamantala ni Josh ang pagkakataon at sinubukan niyang labanan si Reese. Ngunit sa huli ay nagawa siyang mabaril ni Reese bago pa man ito makapaminsala. Inayos ni Reese ang lugar upang magmukhang nagpakamatay si Josh pagkatapos ay mabilis na umalis. Pagbalik sa bahay, sinunog niya ang lahat ng files ni Josh at idinagdag ang pangalan ni Saul Agnon sa kanyang hit list. Pagkatapos ay masusing naghanap siya ng impormasyon tungkol kay Saul Agnon sa internet. Ilang sandali pa ay tinawagan niya naman si Katie upang makipagkita dito. Samantala, nag-organisa si Miss Lorraine ng meeting kasama ang lahat ng miyembro ng Ministry of Defense upang talakayin ang plano sa budget. Iminungkahi niya na paiklihin ng haba ng assignment para sa mga special forces tulad ng team ni Reese. Sa kabilang banda, ipinaglaban ng ibang miyembro ng Ministry of Defense ang kanilang pagtutol sa budget proposal ni Miss Lorraine, ngunit nananatili itong matatag. Kinikilala ang napakahalagang kontribusyon ng mga sundalo sa kanilang misyon. Sa ibang eksena, dumating si Reese sa isang restaurant upang makipagkita kay Katie na may impormasyon tungkol kay Saul Agnon at sa kanyang employer na Capstone Industries. Naging interesado siya sa halaga ng assets ng kumpanya na lumampas sa limit na itinakda ng regulasyon, pati na rin kung saan itinatago ang iba pa nitong assets. Ibinigay ni Katie kay Reese ang isang report tungkol sa Capstone Industries at sa koneksyon nito sa isang shell corporation sa Belize. Agad niyang naisip na ito ang lead na kailangan niya para maipagiganti ang kanyang pamilya at si Boozer. Sinabi niya kay Katie na tulungan siyang makakuha ng access sa offshore bank accounts ng Capstone Industries.
Pagkatapos, ibinahagi ni Katie ang nakakabahalang balita. Ipinakita nito ang huling medical exam ni Reese na may tumor cells sa kanyang utak. Lumalabas na ito ang dahilan ng madalas na pananakit ng kanyang ulo. Bagamat nahihirapan siyang maniwala, pinayuhan siya ni Katie na sumailalim sa biopsy para makumpirma ang kanyang sakit. Pagkatapos ay napansin ni Reese ang isang kahinahinalang lalaki at alam niya na ito ay isang hitman. Natakot sa kanilang kaligtasan, mabilis silang umalis kasama si Katie. Ngunit pagsakay nila ng kanyang sasakyan ay napansin niya na sinusundan pa rin sila ng lalaki. Kumambyo ng pa-reverse si Reese at sinadyang banggain ang sumusunod na kotse. Dito ka lang. Binaril siya ng hitman pagbaba niya ng kanyang sasakyan, ngunit mabilis na nakaganti ng putok si Reese. Sa huli ay nagawa niya itong mapabagsak at nakakuha ang isang folder mula sa kanyang sasakyan. Ang folder ay naglalaman ng kanyang profile na ang ibig sabihin ay target na siya ngayon ng mas malaking tao na nasa likod ng lahat. Pagkatapos ay nagpasya siyang magtago muna habang bumubuo ng plano para harapin si Saul Agnon. Ngunit bago sila maghiwalay ni Katie ay binigyan niya ito ng isang handgun upang maprotektahan niya ang kanyang sarili. Alam mong gamitin to? Oo. Sa ibang eksena, makikita ang isang grupo ng mga sundalo na pinangungunahan ni Steve Horn ang nagsasagawa ng tactical exercises. All clear! Huli ko! Pagkatapos ng training, nagtungo si Steve sa kanyang opisina sa Capstone Industries bilang CEO ng kumpanya. Dito ay malalaman natin na si Saul Agnon pala ay nagtatrabaho kay Steve. Nag-report ito tungkol sa pagkamatay ni Gordo, ang lalaki na binaril ni Reese noong nakaraang araw. Sinabi din nito na patay na si Josh, ang NCIS agent na binayaran nila. Sa kabila ng kanyang mga sinabi, niremind siya ni Steve na manatiling nakatuon sa kanilang plano. Ito ay ang deal na nagkakahalaga ng malaking pera para sa Capstone Industries. Kinagabihan, tumuloy si Reese sa isang hotel at uminom ng gamot para sa kanyang madalas na pananakit ng ulo. Sa kanyang pagtulog, napanaginipan niya ng malinaw na nasa bahay siya kasama ang kanyang buntis na asawa nang biglang may sumabog at may mga ibon na bumangga sa kanilang bahay at bigla siyang nagising at nakitang umaga na. Maya-maya, dumating si Ben, may dalang pagkain at impormasyon para kay Reese. Ibinunyag niya na naglabas na ng search warrant ang NCIS laban kay Reese dahil ang lalaking napatay niya sa kalye ay isang dating marshal na nagtatrabaho para sa Thanos Tactical. Pinayuhan niyang magtago muna si Reese habang nangangalap pa siya ng impormasyon tungkol sa Capstone Industries. Kinabukasan, nakipagkita si Saul sa mga business partners niya na sina Elias at Mike sa isang golf course upang tapusin na ang kanilang napag-usapang negosasyon. Samantala, makikita naman sa di kalayuan si Ben na nangangalap ng intel tungkol kay Saul. Sa kanilang pagpupulong, sinubukan ni Saul na kumbinsihin si Elias na magbid para sa bagong kumpanyang Bellum na pinamumunuan naman ni Mike. Sa kabilang banda, patuloy namang minamanmanan ni Ben si Saul mula sa malayo. Dito ay nalaman niya na may gaganaping engranding party kinabukasan at pagkatapos ay in-update niya si Reese tungkol sa sitwasyon. Samantala, tumuloy naman si Katie sa isang beach house at tinawagan niya ang kanyang boss at inamin dito ang tungkol sa maling paghusga niya kay Reese. Pagkatapos ay sinabi niya dito na nais niya munang lumayo at agad na ibinaba ang tawag. Sa kabilang banda, nasa opisina si Miss Lorraine nang questionin siya ni Rich, isang miyembro ng Ministry of Defense, tungkol sa kanyang desisyon. Nababahala siya na maaari itong makasama sa kanilang ranking at sinabi rin niya na posibleng hindi sumang-ayon ang kanilang kontraktor sa kanyang panukala. Gayunpaman, nanindigan si Miss Lorraine sa kanyang pasya. Pagkaalis niya, agad na pumasok si Rich sa kanyang opisina at tumawag gamit ang isang encrypted na cellphone. Kinagabihan, bumisita si Reese sa isang nightclub at nagpanggap na buyer ng illegal na gamot. Nakilala niya ang isang babae na nagngangalang Raven at inalok siya nito ng methadone para maibsan ang kanyang matinding sakit ng ulo. Habang inihintay niya si Raven na kunin ang gamot, naalala ni Reese ang mga panahon na kasama niya ang kanyang team. Makalipas ang ilang sandali, bumalik siya sa kanyang kwarto, dala ang methadone at nagsimulang inihanda ang kanyang mga armas kasama si Ben.
Kinabukasan, nagsagawa si Saul ng isang party sa isang marangyang bahay upang kumbinsihin si Elias na makipag-deal para sa kanilang kumpanya. Sa kabila ng kanyang pagpupursige, nanatiling hindi sigurado si Elias hanggang sa bigyan siya ni Saul ng ultimatum. Doon, nagpasya si Elias na ipapaalam ito sa acquisition team bago tanggapin ang alok. Nakahinga ng maluwag si Saul matapos niyang tuluyang makumbinsi si Elias na magpasya. Agad niya namang tinapos ang party at inutusan ng lahat na umuwi Kumarap na. sa akin, may sasabihin ako. Lumayas kayo. Pagod na pagod, bumalik siya sa kanyang kwarto kasama ang aso at sabik ng magpahinga. Habang siya ay nasa banyo, hindi niya namalayan na nakapasok na pala si Riz sa kanyang kwarto. Sa loob ng banyo, narinig ni Saul ang napakalakas na tugtog na umalingaw-ngaw sa labas ng kanyang kwarto. Nagulat siya at lumabas upang alamin kung sino ang nagpapatugtog. Ilang sandali pa, bigla namang lumitaw si Riz mula sa kung saan. Tinakpan ang kanyang ulo ng plastik at tinali ang kanyang kamay. Pagdilat ng kanyang mga mata, lumitaw si Riz sa kanyang harapan. Hindi siya makapaniwala sa biglaang pag-atake. Ramdam niya ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso sa takot habang nagpupumiglas. Desperado siyang sumigaw para humingi ng tulong, ngunit walang nakakarinig sa kanya dahil sa lakas ng pagpapatugtog ni Riz. Nang siya ay kumalma, tinanong siya ni Riz kung ano ang totoo at bakit siya gustong patayin ng Capstone Industries. Tumanggi si Saul at iginiit na wala siyang kasalanan, ngunit hindi naniniwala si Riz at tinakot siya hanggang sa mabanggit nito ang pangalang Steve Horn. Inamin ni Saul na si Steve ang utak ng plano at wala siyang alam tungkol sa Project RD4895 maliban sa napakalaki ng halaga nito. Hindi pa doon nagtapos si Riz, pinilit pa niya si Saul na sabihin kung sino ang ipinadala para patayin ng kanyang pamilya. Binanggit ni Saul ang isang abogadong nagngangalang Marcos Boykin na sangkot sa black market kabilang na sa Mexico. Matapos makuha ni Riz ang lahat ng impormasyon na kailangan niya, nagpasya siyang tapusin ang paghihirap ni Saul. Tinurukan niya ito ng methadone sa mga ugat upang masiguro na mamatay ito ng payapa. Sa ibang eksena, makikita si Katie na abalang naghahalongkat sa kanyang opisina upang humanap ng anumang impormasyon tungkol sa Capstone Industries. Nang mga sandaling iyon, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Riz at binanggit ang tungkol sa Project RD4895. Samantala, makikita sina Riz at Ben na magkasama habang sinusunog nila ang mga ginamit noong nakaraang misyon. Ibinahagi din ni Riz kay Ben ang kanyang plano at ipinakita ang isang papel na may dalawang bagong pangalan, Steve Horn na magpapaliwanag ng Project RD4895 sa kanya at si Marcus na magdadala sa kanya sa mga pumatay sa kanyang asawa at anak. Oops, teka lang kaibigan, puputulin ko muna dito ang kwento. Kung nais mong mapanood ang susunod na part ay paki-comment sa baba ang salitang Terminal List Part 2. Ilalagay ko rin sa comment section ng link ng susunod na episode. Pero wag kang mag-alala kaibigan, syempre mas mauunang matatapos to bago pa man mapakulong ang lahat ng salarin sa flood control project na yan. Promise, aray ko. Siguradong magugustuhan mo ang susunod na part, kaya stay tuned ka lang kaibigan sa channel natin para updated ka sa susunod nating upload. Syempre dapat nakasubscribe ka at pakilike mo na rin ang video kaibigan. Maraming salamat at shoutout sa inyong lahat. Sana'y nagustuhan mo kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon ay baka naman pwedeng pakilike ang video ito at pasubscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan ay pwede mong pindutin ang dislike button ng 2 beses para makasigurado ka.